Ako si Miles Zeller. Tandaan mo yan. Hinahanap ka po ni Ginoong Zeller Sr. Pakibisita po siya. Hintayin mong bumalik ako. Liam, Lana, anong ginagawa ninyo rito? Liam, nakikita mo ito? Sabi ko sa'yo, may iba siyang kasama kagabi. Anong kalokohan yan, Lana? Anong lakas ng loob mong pagtaksilan ako, Layla? Hindi yon totoo, Liam. Tingnan mo kung ano ang nasa leeg mo. Halatang halata. Bakit may marka sa leeg ko? Ikaw ang may gawa, Lana. Nilason mo ako. Liam, tingnan mo siya. Ako pa ang sinisisi niya, siya naman ang may kasalanan. Napakalandi. Huwag mong isisi kay Lana. Layla, kahit na may kasunduan ng ating mga pamilya ako, si Liam Ford, ay hindi obligadong pakasalan ka. Si Lana ang papalit sa'yo bilang magiging asawa ko sa engagement party mamayang gabi. Liam, Kumusta, Layla? Nasiyahan ka ba kay Ginoong Zimmer na matanda at mataba na inayos ko para sa'yo kagabi? alam kong ikaw ang may gawa nito. Kung ako nga, ako na lang ang pinakikinggan ni Liam ngayon. Ako ang magiging asawa niya. Kakasabi lang po sa akin na ang may-ari ng kwintas ay isang Reed. Ang kanyang pamilya ang may-ari ng Reed Group. Sigurado ka ba sa impormasyon mo? Sigurado po ako. Narinig ko na ang presidente ng Reed Group, si Ginoong Mason Reed, ay labis na minamahal si Miss Reed. Espesyal niyang ipinagawa ang kwintas na ito para sa kanya noong siya'y ipinanganak. Kaya, isa kang Reed. Nasaan siya ngayon? Nasa Seasons Hotel po si Miss Reed. Sunduin natin. Ang magiging reyna ng angkan ng mga Zeller pauwi. Ang kakaiba, sa imbitasyon, sabi kasal ni MS, Layla, at Mr. Ford ang pagdiriwang. Bakit si MS, Lana, ang nasa entablado? Siguro dahil, pinadala ni Mrs. Reed Sr., si Layla, sa probinsya noong bata pa siya. Ayaw ni Mr. Ford na, pakasalan ng isang probinsyana. Ang lupit naman. Paano mo masisisi si Mr. Ford? Narinig ko pang pangit si Layla at nagdadala ng malas sa iba. Kung ako siya, sila na rin ang pipiliin ko. Kung ako ang nasa kalagayan niya. Salamat kay Lana sa naisip niya na patulugin si Layla kay Mr. Zimmer. Maitatanggal ko na ang probinsya ng iyon nang hindi naaasar si Lolo ngayong araw. Tama. Alam kong magaling si Lana. Kaya nga ikaw ang pinili kong maging manugang. Ginang Ford, ano naman kung paborito ka ni tatay at ayaw niyang dumalo sa engagement party ko? Nakuha ko pa rin ang nobyo na inilaan niya para sa iyo. Mga Genie Giliw, oras na. Mangyaring putulin ng cake. Mr. Ford at MS Reed. Sandali. Diyos ko, sino ito? Hindi ako sang-ayon sa pagkakasalang ito. Naalala ko na, siya ang panganay na anak ng mga Reed, na galing sa probinsya. Layla, anong lakas ng loob mong humarap? Bakit hindi ako pwedeng narito? Narito ako para ilantad ang magkasintahang ito ngayong araw. Tingnan ninyo ang inyong mga telepono, ang nakakagulat na video. Ayaw ko na sa kanya. Mr. Zeller, sabi ni Fabian narito na si Miss Reed. Ang sama naman, niloko mo si Layla sa pag-iisip na siya ang may kasalanan sa'yo. Dahil sobra ang tingin niya sa sarili niya. Haha, probinsyana siya. Laging nakasalamin na itim ang frame at konserbatibo. Ayaw nga niyang mahawakan ko siya. Walang lalaking magkakagusto sa ganoong babae. Ang sama naman, Layla, paano mo nakuha tong video? peke ito. Peking video ito. Huwag kang maniwala. Tigilan mo na yan. Nanay, bakit mo sinampal si Lana? Halika rito. Makinig ka. Itong babaeng ito, itong walang hiya, ang humikayat sa anak ko. Karaniwang lalaki lang siya. Kaya nga nahulog siya sa bitag niya. Si Liam ang tunay na biktima dito. Liam, Sinabi mong siya ang biktima at ako ang masama. Liam,
Humingi ka ng tawad sa Leila ngayon. Nanay, ako. Kung alam ng lolo mo ang tungkol dito, hindi ka makakakuha ng kahit anong bahagi ng Ford Group. Umalis ka. Umalis ka ngayon. Ito ay lahat ng maling pagkakaintindi. Siya ay magpapakasal pa rin sa Leila. Hindi siya magbabago ng kanyang asawa. Bilisan mo! Laila, ako. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi ako nag-aalala na nahawakan ka ng ibang tao. Maaari ba tayong magsimula ulit? Lumayo ka sa akin. Hindi mo kailangang lumayo sa akin. Hindi ako nag-aalala na hindi ka birhen. Pero ako, ayaw ko. Ano ang sinabi mo? Tigilan mo ang paggawa ng gulo. Hindi ba ginawa mo ang eksena para makuha ako ulit? Nakuha mo ang gusto mo. Ano pa ang gusto mo? Bakit ka nakangiti? Liam, na-realize ko lang na medyo nakakatawa ka. Mga binibini at Ginoo, napunta ako dito para humingi sa inyo na maging mga saksi ko. Hindi dahil si Liam ay hindi na gusto ako, perang ako, Laila, ay hindi na gusto siya. Laila? Sana kay Liam at ikaw ay magkaroon ng sanggol agad, mabuhay ng masaya magkasama habang buhay, at magkabon magpakailanman. Ikaw. Pasensya na. Kunin mo na si Laila ngayon din. Liam, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan. Hoy, umalis ka dyan! Liam, anong karapatan mong gawin yan sa akin? Dumating na ang mga VIP mula sa Zeller Group. Zeller Group, hindi ba't sila ang pinakamayamang kumpanya sa Demlas? Si Fabian yan, ang punong katulong ni Mr. Zeller. Napakalaking tao, ang narito. Ginang, ako si Fabian Green. Inutusan ako ni Mr. Zeller na dalhin kayo pabalik sa kanyang estate. Ginang? Anong tawag mo sa akin? Ginang? Hindi pa ako kasal. Huwag mo akong tawaging ganyan. Sa inyo po ba ang kuwintas na ito, Ginang Reed? Bakit nasa'yo ang kwintas ko? Kailan mo ninakaw ang gamit ko? Ayan na. Sabi ni Ginoong Zeller ang may-ari ng kuwintas na ito, ang magiging asawa ng pamilya Zeller. Sinasabi mo bang si Ginoong Zeller ang pinakamayaman sa Demlas? Gusto akong pakasalan? Eksakto. Ay, naku! Kailan ba ako nagustuhan ni Ginoong Zeller at kinuha pa ang kwintas ko? Tama pala ang manghuhula. Talagang magiging mayaman ako. Tara na ngayon dahil gusto akong makilala ni Ginoong Zeller. Gusto ko rin siyang makilala. Huwag kang aalis. May kasunduan ang ating mga pamilya. Tumakas si Leila. Ano ang mangyayari sa party ni Liam kung aalis ka? Bitawan mo ako. Wala akong pakialam dyan. Ma, mga Zeller yan. Hindi natin sila kayang awayin. Hindi rin natin siya pwedeng pakawalan. Ang isa sa mga anak na babae ng pamilyang Reed ang dapat mong pakasalan. Binibining Reed. Sa sinasabi niya, may kasunduang pagpapakasal ka. Oo, hindi. Ni hindi ko nga sila kilala. Paano tayo magiging nakatakda? Kalokohan. Ano? Nangahas kang pagdudahan ako, ang magiging babae ng sambahayan ng mga Zeller? Hindi ako nangahas. Nakikita mo ba? Sinusuportahan ako ni Mr. Zeller. Tumahimik ka kung ayaw mong ma-offend ang mga Zeller. Huwag mong kalimutan na may kasunduan sa pagtatalaga ang ating mga pamilya. Dapat kang magpakasal kay Liam. Madali lang yan. Hayaan mo na lang si Leila na pakasalan si Liam. Wala namang may gusto sa kanya. Hindi. Ako. Ikaw. Umalis na tayo, madam.
Laila, bakit ka ba napakatanga? Niloko ka ng mag-asawang yun at hindi mo man lang alam kung sino ang nakasiping mo kagabi. Hindi yan ang totoo. Alam mo, nakasiping mo ang matandang yon, si Mr. Zimmer. Sabi ni Lana. Ang pangit na matandang yon ay sinamantala ka. Bakit ka ba napakatanga, Laila? Nakasiping mo ang isang taong halos kasing edad na ng tatay mo. Sino ang nagsabing matanda, pangit, at halos kasing edad na ng tatay mo ako? Sinong nagsabing matanda't pangit ako at kasing edad ng tatay mo? Ikaw. Ikaw ay. Sino ka ba? Ang tagal mo akong pinagalitan, ngayon mo pa ito itatanong. Pinagalitan ko yung matandang lalaki na kasing edad ng tatay ko. Bakit ka galit na galit? Ang gwapo-gwapo mo naman. Huwag kang pakialamero, okay? Paalam. Hindi ako pakialamero. Ako yung taong pinagalitan mo. Sinasabi mo ikaw yung pinagalitan ko. Hindi. Imposible yon. Yung mag-asawang yon sinadya akong pagtaksilan. Kaya, bakit? Sila pa magbibigay sa akin ng ganito kagwapong lalaki katulad mo. Tigilan mo na ko ng kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Lasing ka. Ihahatid na kita pa uwi. Teka. Di ko masuka. Tara na. Masarap na pakiramdam ko ngayon. Ano to, Ginoong Zeller? Ako na ang bahala. Huwag mo siyang hawakan. Madumi yan. Ayos lang. Wala akong pakialam. Ako na ang mag-aalaga. Kumuha ka ng 2 set ng malinis na damit. At ipadala mo sa hotel suite ko. Ginoong Zeller, ito. Ako ba yung iniisip mong marumi? Nandito na po tayo, madam. Maligayang pag-uwi, madam. Ito ba ang Zeller Manor? Ang malaking esmeralda na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon, di ba? Naku po, ang ganda naman ng 1,000 taong banal na rebulto. Hindi pa ako nakakita ng ganoon na napakaayos ang pagkakapreserba. Ito, magkano ang halaga nito? Binili ito ni Ginoong Zeller sa isang subasta sa halagang 50 milyon lamang. 50 milyon? Ito naman? Ito ay isang sinaunang asul at puting porselanang antigong florera. Binili ito ni Ginoong Zeller sa halagang 3 bilyon sa huling subasta ng Subhebi. 3 bilyon? Ginang, binili lang ni Ginoong Zeller ang mga bagay na ito ng basta-basta. Pwede mong ipagalaw ito sa kahit sino papunta sa iyong kwarto kung gusto mo ang mga ito. Ibig mong sabihin, pwede kong gamitin ang mga bagay na ito kahit kailan ko gusto? Siyempre, kayo ang magiging ginang ng sambahayan. Huwag kayong mag-atubiling mag-enjoy sa lahat ng narito. Ito po si Xyla, ang senior na tagapangasiwa sa ating villa. Ginang, ipaalam lang po ninyo sa akin kung may kailangan kayo. Mabuti. Ako na ang may hawak dito mula ngayon. Ako ang ginang ng sambahayan ng mga Zeller at ang pinakamarangal na babae sa Demlas. Makinig kayo! Gusto ko ng pinakamagagandang damit, sapatos, at bag sa buong Demlas. At saka, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng pinakamahalaga at bihirang mga hiyas dito. Bakit kaya gusto ni Ginoong Zeller ang isang babaeng katulad niya? Mali ba ang napuntahan ninyo? Hindi pwedeng mangyari yon. Siya dapat yon. Siya ang may-ari ng kwintas na hinahanap ni Ginoong Zeller. Paano kung tawagan ko siya para kumpirmahin? Ginong Zeller,
Yung hinahanap ninyong si Binibining Reed? Hoy, gwapo. Huwag kang makipag-usap sa iba. Makipaglaro ka na lang sa akin. Hindi ka ba nagsipilyo? Anong nangyari? Nag-hang up si Ginoong Zeller. Ang weird naman. Sinabihan ako ni Ginoong Zeller na tawagan siya pagkasundo ko sa kanya. Zyla, ang tatanga ng mga katulong na ito. Ni hindi man lang nila ako maisuot ng sapatos. Tulungan mo akong isuot. Opo, ma'am? Ang kakaiba. Bakit mainit ang unan ko? Ang init-init, ang sarap. At mas matigas kaysa dati. Teka, matigas? May nagsabi na ba sa'yo na mahilig kang humawak ng ibang tao habang natutulog? Natutulog? Sino ka? Bakit mo ako sinamantala? Sigurado ka ba na sinamantala kita? Ano naman kung hindi ako nag-toothbrush? Gusto kitang halikan. Nahuli kita. Akin ka na. Ang pag-inom talaga ang nagdudulot ng problema. Bakit ako nakipagtulog sa estranghero ng 2 gabi ng sunod? Ay, nako. Hindi kita pinayagang umalis. Makinig ka. Huwag mong isipin na dahil lang nakipagtulog ako sa'yo, pwede mo na akong gawin ang kahit anong gusto mo sa akin. Sino ang nagsabi sa'yo na nagkatulugan lang tayo kagabi? Ako rin yung tao noong isang araw. Ako rin yon. Ano? Ako si Miles Zeller. Ako ang una mo at magiging huli mo. Layla, kumalma ka. Huwag kang magpalinlang sa kanyang alindog. Isipin mo kung ano ang sasabihin para mapalayas siya. Gets. Magpalit ka ng damit, pupunta tayo sa ibang bansa. Ano? May kailangan akong madalian sa ibang bansa. Ikaw. Saan ka nakatira? Ihahatid kita para kunin ang passport mo. Bitawan mo ako. Ayokong sumama sa iyo sa ibang bansa. Bitawan mo ako. 2 beses lang tayong nagkatuluyan. Hindi mo kailangang panagutan iyon. Umalis ka na lang. Umalis ka. Paalam. Sigurado ka ba dyan? Noong isang gabi, mahigpit mo akong niyakap. Umiiyak na pananagutan mo ako. Ano? Sinabi ko ba yon? Lalaking malamig. Ang sarap yakapin ka. Ang lungkot-lungkot ko. Halikan mo ako. Ayoko sa mga taong pabaya sa kanilang buhay pribado. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Siyempre, alam ko. Ginagamit ko ang kamay mo para pampalamig ng mukha ko. Lalaking malamig, papayag ka bang mayakap pa kita ng matagal kung hindi ako ganito kapabaya at handa akong panagutan ka? Tandaan mo ikaw ang humiling nito. Hindi ako makapaniwala. Nasabi ko yon. Layla, ang tanga-tanga mo. Kaya, nagsisisi ka na ba ngayon at hindi mo na pananagutan? Bakit naman? Siyempre, pananagutan ko. Pero, hindi lang basta-basta ako makakasunod sa'yo sa ibang bansa. Paano kung ikaw na lang ang pumunta at bumalik ka agad-agad? Pangako ko. Maghihintay ako sa'yo sa bahay. Anong ginagawa mo? Hindi kita sasamantalahin. Tutuparin ko ang pangako kung panagutan ka. Ang mahal naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Itago mo. Pero, Dalhin mo ang singsing na ito sa lugar na ito at hintayin mo ako doon. Dadalhin kita kasama ko kung hindi.
Kasi, hihintayin kita doon. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Kaya, ito na ang bahay ni Miles. Ano ba to? Ang pangit ng lasa. Zyla, sabihin mo sa kanila na gumawa sila ng panibago para sa akin. Ginang, pangatlong beses na po ito na pinapalitan ninyo. Ano po ba ang gusto ninyong kainin? Sabihin ninyo po sa amin. Wow, ano ba ang ugali mo? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Pasensya na po. Sana nireklamo na kita kay Mr. Zeller kung hindi lang siya nasa abroad. Ginang, handa na po ang sasakyan. Pwede na po kayong mamili anumang oras. Ayokong makita ang mukha mo. Pagbalik ko, pag-uusapan natin to. Fabian, may isang dalagang pinangalanang Layla Reed ay dumating na may dala na singsing ni Mr. Zeller. Paano napunta sa kamay ng isang dalaga ang isang bagay na napakahalaga? Sinabi ba niya kung paano niya nakuha ang singsing? Hindi po? Si Mr. Zeller ay hindi kailanman nagtanggal ng singsing niya. Puntahan mo at tingnan mo. Teka, yung taong binanggit mo. Ibig kong sabihin, ano nga ba ang pangalan ng dalagang binanggit mo? Ginang, sabi niya, si Layla Reed daw po. Layla? Bakit naman siya? Nung gabing yun. Layla, congratulations sa engagement mo bukas. Salamat. Liam, nawalan ng malay si Layla. Pakikuha mo si Mr. Zimmer dito. Ano pong problema, Ginang? May problema po ba? Wala. Ako ang nagkamali. Hindi ko sinabi sa inyo na si Layla ay ate ko. Pinakuha ko siya para dalhin dito ang singsing ni Mr. Zeller. Ah, kapatid mo pala siya. Nagtataka nga ako kung bakit pamilyar yung pangalan. Oo, bigla-bigla mo akong isinama dito kagabi. Hindi ko nadala ang mga gamit ko. Yung iba, okay lang. Pero yung alay ng pag-ibig na ibinigay sa akin ni Mr. Zeller, kailangan kong makuha, kaya pinakuha ko kay Layla na dalhin dito para sa akin. Kung gayon, pakikuha naman sa akin. Tungkol naman kay Layla, ayokong makita siya. Opo. Ginang, ito na po ang singsing. Ginang, bakit? Bakit hindi mo na ito maisuot? Siguro, baka kasi sobra akong kumain nitong huli kaya tumaba ako. Ang kakaiba, kaya ko itong isuot noon. Miss Layla, yung nasa pinto, gusto raw manatili dito ng ilang araw. Manatili dito? Wag! Talagang hindi. Huwag mo siyang patuluyin dito. Ibig kong sabihin, hindi ko inasahang ganoon siya kapal ng mukha. Wala siyang kinalaman sa mga Zeller, pero naglakas loob siyang humiling ng ganoon. Fabian, hindi mo siya kilala. Ang kanyang pribadong buhay at pag-uugali ay kahina-hinala. Talagang hindi siya pwedeng manatili dito. Narinig mo ba ang sinabi ng Ginang? Paalisin mo siya. Opo. Umalis ka na! Hindi ka namin tinatanggap dito. Saglit lang naman akong mananatili dito. Hindi ako magtatagal. Ibalik niyo man lang ang singsing ko. Hoy, buksan niyo ang pinto. Sinungaling. Miles, sinungaling ka sa pagsasabi sa aking maghintay sa iyong pagbabalik. Puro kasinungalingan lang pala. Nagkagulo lang ako sa engagement party. Kaya hindi na ako makakauwi. Kailangan kong humanap ng murang hotel. Miles? Tumatawag ka sa akin ngayon. Hindi ako maloloko muli sa iyo. Hindi. Grabe ka. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ginoong Zeller, hindi ba sumasagot si Miss Reed sa iyong tawag? Ayos lang. Baka nagtatampo siya. Hindi mo inaalintana siya na nagsusuka sa iyo, pero siya ay nasusuklam. Sa iyo? Hintayin mo ako doon. Dadalhin kita kasama ko kung hindi. Baka aksidente ko.
na nagalit siya. Ano ang sinabi mo? Wala. Ginoong Zeller, masama ito. May malaking nangyari. Layla, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang hinahanap ni Mr. Zeller. Kung ganito, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Lola, kamusta po? Ako po ito, si Lana. Tulungan niyo po ako ngayon. Kailangan nating lutasin ito bago malaman ni Mr. Zeller ang totoo. Inutusan kami ni Miss Lana na dalhin siya rito. Sige, pwede na kayong umalis. Sipo, Lola, bakit niyo po pinakidnap ako? Dalhin niyo si Layla pabalik sa kanyang kwarto. Sabihin niyo kay Mr. Ford na samahan siya sa pagtulog. Matulog ka ba sa akin? Hindi. Lola, kakakansela ko lang ng engagement ko kay Liam. Ayaw kong pakasalan siya. Wala kang karapatang tumanggi dito. Lola, Huwag mo akong tawaging ganyan. Ang sama ng swerte mo. Nagdala ka ng malaking problema sa buong pamilya natin. Mas mabuting ipakasal na kita agad o masisira ang pagkakataon ng kapatid mo na sa wakas ay nakita. Lola, alam na ng mga Zeller tungkol sa pagkansela ng kasal ni Layla. Pinipigilan nila si Mr. Zeller na pakasalan ako. Sa wakas ay nakasali ako sa kanila. Pero ngayon si Layla ang sisira nito lahat. Ano? Nangyari ito? Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Ano ang magagawa natin? Siguro, siguro pwede nating. hilingin kay Layla na pakasal sa pamilya Ford para matapos na ito. Pero paano siya payag na gawin iyon? Pwede nating kidnapin siya. Kapag nagawa nila iyon, wala na siyang pagpipilian kundi pakasalan siya. Lana, siya ba ay kaugnay nito? Lola, sinabi sa iyo ni Lana, di ba? Alam mo ba na siya? May relasyon siya kay Liam, Lola. Walang kinalaman si Lana kay Mr. Ford. Nakipagtalik ka kay Mr. Zimmer at nagtaksil kay Mr. Ford. Siya ang naglilinis ng kalat mo. Huwag mo silang ipagsama. Ipapaalam ko sa iyo na ang kapalaran ni Lana ay iba sa iyo, Layla. Sabi ng manghuhula, siya ay itinakda para sa malaking kayamanan at mataas na katayuan. Umangat at maging phoenix. Alam mo ba sino ang kanyang nobyo? Wala iba kundi si Mr. Zeller mismo. Teka, Lola, sabihin mo sa akin. Sino si Mr. Zeller? Hindi mo ba kilala si G. Zeller? Sa probinsya ka pala lumaki. Ano, siguro okay lang na sabihin ko sa'yo, to, si G. Zeller ang pangalan ay. Teka, bakit mo ito tinatanong? Ang kakaiba. Bakit kaya ang puso ko ay mabilis na tumitibok? Layla, anong kalokohan ang iniisip mo? Ang lalaking nakatakda kay Lana, hindi naman siguro si Miles, yun. Nagkataon lang na magkapareho sila ng apelido. Layla, mukha kang napaka-ignorante. Sinusubukan mo ba na agawin muli ang nobyo ng kapatid mo? Lola, ano pong sinasabi ninyo? Binabalaan kita, Layla. Hindi para sa'yo yan. Wala ka kundi isang malas. Ang kapalaran mo ay hindi maihahambing sa kapalaran ni Lana, na yaman at kasaganaan. Totoo naman na hindi para sa akin yan. Pero, ayaw ko rin naman noon. Ikaw, Lola? Hindi ko pakakasalan si Liam. Kahit sino pa ang pakakasalan ni Lana, maghanap ka ng iba na pakakasalan siya. Aalis na ako. ang kapal ng mukha mo. Hindi ka pwedeng umalis kung kailan mo gusto. Halika, dalhin niyo si Layla sa kanyang kwarto. Sabihin niyo kay G. Ford na pumunta rito. Hindi, Lola. Hindi. Hoy, palabasin niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung makikialam pa sila sa usapang pamilya. Inay, Swerte ka. Kaka-message lang sa akin ng pamilya Ford, ang kasal ni Ginoong Ford ay hindi dapat minamadali. Magdarao siya ng isang marangyang kasal sayo sa isang hotel sa katapusan ng buwang ito. kasal? Hindi, Inay. Ayokong pakasalan si Ginoong Ford. Hindi niyo pwedeng gawin ito, Inay. Hindi papayag si Papa kung malaman niya to, Inay. Huwag kang mag-alala sa tatay mo. Nasugatan ang puso niya nang malaman na nakipagtalik ka kay Ginoong Zimmer. Nagpapasalamat ng lubos ang tatay mo. Napakakasalan ka ni Liam sa kalagayan mong yan.
Ang tatay mo ang personal na maghahatid sa'yo para sa kasal sa katapusan ng buwang ito. Bantayan niyo si Laila at huwag niyo siyang pabayaang makatakas. Opo, ma'am. Anong gagawin ko? Hindi ko talaga pakakasalan si Liam. Tama, pwede akong tumawag sa iba. Kumusta, Taylor? Pwede mo ba akong tulungan? Pasensya na, hindi ako makikialam. Jan. Kumusta, Aaron? Pwede mo ba akong tulungan na makalabas? Pasensya na, wala akong oras ngayon. Sige na, Lauren. Kaya kitang bayaran. Mag-iipon ako para mabayaran kita. Kalimutan mo na, maghanap ka na lang ng iba. Hindi na kita paniniwalaan. Isa kang malaking sinungaling. Ito ba yung malaking bagay na sinabi mo sa akin? Dinala ni Ginoong Zeller ang iyong blind date sa isa sa ating mga kumpanya sa ibang bansa. Hindi ba ito malaking bagay? Miles, dinala ko siya rito dahil ikaw ay hindi pumunta sa blind date na inayos ko. Ipapakilala ko siya. Ito si Winnie Zamora, ang anak ng mga Zamora. Miles, pareho kayong bata. Kahit man lang makilala mo siya at magkakilala kayo, sigurado akong magugustuhan mo siya. Kumusta, Ginoong Zeller? Tama na yan. Ngayong nagkita na tayo at nagkakilala na. Pwede ka nang umalis. Ano? Miles, ikaw ba ay? Sinusubukan mo ba akong galitin? Lolo, sobrang abala ako. Wala akong oras para sayangin sa mga walang kwentang bagay na ito. Anong pinagsasabi mo? Ang pag-aasawa mo ay hindi walang kwentang bagay. Ipapaalam ko sa iyo na napangasawa ko ang lola mo at nagkaroon ng tatay mo sa edad mo. Tingnan mo kung gaano ka nakatanda. Ayaw mong magpakasal o mag-date? Ano ang ginagawa mo? Miles. Miles, hindi pa ako tapos magsalita. Anong problema? Miles, ikaw, saan ka pupunta? Lolo, kung gusto mong manatili dito, pwedeng manatili ka. Aalis na ako. Sandali lang. Bakit ka nagmamadali? Mr. Zeller Sr., anong dapat kong gawin? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi ka niya gusto, kami ay magpapatuloy sa pakikipagtulungan sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Hoy, tingnan mo nga ito para sa akin. Mayroon bang si Miles na nakikipag-date kamakailan? Oo, nakita ko isang contact na may label na ang future Mrs. Zeller Co. sa kanyang telepono. Sige, tingnan mo ito. I-report agad sa akin ang anumang balita. Gusto kong makilala ang magiging apo ko sa tuhod. Baguhin ang schedule ko at mag-book ng pinakamaagang flight pabalik sa Demlas. Baka hindi ka makapunta sa auction bukas. Kung ganoon. Bakit hindi ka sumagot kanina? Ginoong Zeller, hindi kayo tumawag sa akin kanina. Paano naging ikaw? Ginoong Zeller, ito ang numero ko. Sino pa ang magiging ito? Pigilan mo ang kalokohan. Ginoong Zeller, narito ako para mag-update sa inyo. Inilipat ko na si Miss Reed sa villa ayon sa utos ninyo. Maayos naman ang lahat. Si Miss Reed? Oh, si Miss Reed. Nagkamali ba ako ng pagkakaintindi? Nakita ko na binigyan mo siya ng sing-sing at naisip ko na siya ang magiging Mrs. Zeller. Bihira lang na makinig siya. Ginoong Zeller,
Ano po ang sinabi ninyo? Masama ang signal. Hindi na bale, alagaan mo siya. Siya ang magiging asawa ko. Opo, O, tama, sabihin mo sa kanya na abala ako at hindi ko nasagot ang tawag niya. Pagbabayaran ko ito sa kanya pagbalik ko. opo, nakuha ko na. Fabian, ilipat mo ang mga gamit ng mabilis. Ang kasal ng kapatid ko ay magsisimula na. Oh, Miss Reed, talagang ipapadala mo ang mga ito? Wala kang alam. Ang kapatid ko ay mahilig sa mga bagay na mabulaklak. Bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras. Sandali, miss. May balita na dumating. Maagang bumalik ang Mr. Zeller. Ano? Bumalik na ang Mr. Zeller? Dad, sinabi ko na hindi ako magpapakasal sa Liam. Hindi siya mabuting tao. Tumigil. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Alam kong ang relasyon niya sa Lana ay nakakabagabag sa iyo. Pero pagkatapos ng skandal mo sa Mr. Zimmer, tanging ang mga Ford lang ang tatanggap sa iyo. Layla, hindi ko maaaring hayaan mong sirain ang sarili mo. Dad, Alam kong ang Liam ay maaaring hindi mabuting asawa, pero maaari niyang ibigay sa iyo ang mas magandang buhay. Makinig. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Mr. Reed, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Layla. Mabuti. Dad, sabi ko hindi ako magpapakasal sa kanya. Tumigil kayo sa pagtatalo. Umalis na kayo. Grandma, sabi ko hindi ako magpapakasal kay Liam. Layla, tumigil ka na. Ang anak kong lalaki na pakakasalan ka ay isang biyaya. Hindi mo ba ito pinahahalagahan? Itago mo na lang ang biyayang iyon para sa sarili mo. Ikaw. Wala akong pakialam. Layla, huwag kang padalos-dalos. Dad, alam kong nag-aalala ka sa akin dahil mag-isa ako. Pero may taong gusto kong pakasalan. Ano? May tao ka? Sino? Sabihin mo sa akin, sino? Kung may mag-aalaga sa iyo, hindi kita pipilitin na magpakasal. Nagsisinungaling siya. Sino pa ba ang magkakagusto sa kanya? Sasabihin ko na si Mr. Zeller iyon. Hindi ito kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang taong gusto akong pakasalan ay si Mr. Zeller. Ano? Ang galing mo talagang mangarap. Akala ko may nakilala ka na talaga. Akala ko ba totoo? Panaginip lang pala. Nakakatawa talaga. Narinig niyo ba lahat? Sabi niya gusto daw siyang pakasalan ni Mr. Zeller. Ang tapang niya. Ang pinakamayaman sa Demlas ang gusto. Totoo, nakita nating lahat si Mr. Zeller na isinama si Lana mula sa party. Maganda at eleganting babae si Lana. Itong probinsyana ay walang-wala sa kanya. Layla, huwag kang magsinungaling. Kahit na ayaw mong mag-asawa, paano mo naman maaakit ang isang napakalaking tao? Tay, anong malaking tao? Nag-propose sa akin si Mr. Zeller. Binigyan pa nga niya ako ng singsing. Nakalimutan ko, wala na sa akin yung singsing. Ang kapal ng mukha mo. Ang lalaki ng kapatid mo ang pinag-iinteresan mo. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya natin. Ano ba ang ginagawa mo? Huminahon ka. Nararapat siyang parusahan. Alam ng buong lungsod na ikakasal na si Mr. Zeller kay Lana. Hinahabol pa niya ang bayaw niya. Nakakahiya naman. Lola, ano pong pinagsasabi ninyo? Kailan ko ba hinabol ang asawa ni Lana? Huwag kang magkunwaring hindi alam. Kasama na si Lana ng mga Zeller. Narito na ang VIP mula sa Zeller Group. Nandito na si Mr. Green. Napakamaalalahanin ni Mr. Zeller. Para kay Lana, partikular niyang ipinadala si Mr. Green para suportahan kami. Mr. Green? Miss Layla, tama ba? Kumusta? Ako, si Mr. Green. Sa ngalan ni Mr. Zeller at Miss Reed, nais kong batiin kayo ng masayang pag-aasawa at habang buhay na pagsasama. Mr. Sela and Miss Reid. Halika, dalhin ang mga regalo. Ang galing naman, si Mr. Zeller ay napaka-heneroso. Talagang nagtagumpay ang pamilya Reed. Mr. Zeller, tunay na nagmamahal kay Lana. Kahit ang mga regalo para sa kasal ng kapatid ay magagara, dapat tayo manatiling mabuting relasyon sa pamilya Reed. Iginiit ni Miss Reed na sabihin ko na ang mga regalong ito ay mula sa kanya at Mr. Zeller. Mukhang maganda ang ginawa ko. Miss Layla, kailangan kong mag-ulat pabalik kay Mr. Zeller. Alis na ako. Oo, may iba pa ba? Gusto ko lang malaman sino si Mr. Zeller.
at Mesriet. Ni hindi nga niya kilala si Ginoong Zeller. Talagang probinsyana. Siya ay nag-angkin pa na gustong pakasalan siya ni Ginoong Zeller. Kaya, napakawalang hiya, katawa-tawa. Si Ginoong Zeller ang pinakamayaman sa Demlas. Si Miles Zeller at si Binibining Reed ang kapatid mo, Lana. Miles? Lana? Nakita mo? Binalaan na kita. Si Ginoong Zeller ay sila na lang ang mahal. Magkasintahan sila. Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kanya? Magkasintahan sila. Eh bakit siya pumunta sa akin? At ang singsing. Bakit niya ako binigyan ng singsing? Bakit galit na galit si Binibining Layla? Nagpahatid lang ng singsing si Binibining Reed sa kanya. Ipinadeliver lang ang singsing. Ipaliwanag mo lang ng basta-basta. Ang singsing ay itinago para sa pag-iingat para kay Binibining Reed. Oo nga pala, salamat sa tulong mo. Si Binibining Reed ang may hawak ng singsing ngayon. Salamat. Ganoon ba? Ako si Miles Zeller. Ako ang tanging lalaki mo. Hindi ako nagsasamantala sa mga babae. Tutuparin ko ang aking pangako. Naiintindihan ko na. Salamat sa pagpapaliwanag. Na magkasintahan sina Miles at Lana. Alis na ako. Narinig mo, sila na lang ang mahalaga kay Ginoong Zeller. Dapat ay sumuko ka na lang sa kanya. Layla, tama na. Pakasalan mo na lang si Liam. Pakasalan si Liam? Baka hindi siya pumayag. Maliban na lang kung siya ay lumuhod at humingi ng tawad. Ikaw, Tay, ayos lang. Tutuparin ko ang pangako ko, pero hindi ako magpapakasal kay Liam. Gusto kong pakasalan si Sean. Ano ang sinabi mo? Layla, baliw ka ba? Si Sean ay wala sa... liga mo. Tama. Si Sean ang tagapagmana ng Ford Group. Hindi ka nga angkop na kapareha ni Liam. Paano ka nangahas na mag-ambisyon kay Sean? Si Sean dahil isa siya sa mga Ford. Kung tutuparin ko ang pangako at pumayag sa kasal, ngunit tumanggi si Sean, mawawala ang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya. Ikaw, masamang babae. Huwag mo ngang isipin yan. Si Sean hindi ka pakakasalan. Paano kung pumayag ako? Sino ito? Sean? Sean, hindi ka ba nasa ibang bansa? Bakit ka nandito? Ang malas. Nagbanggit lang ako ng pangalan, nandito na siya. Tinatanggap ko ang proposition mo. Mr. Zeller, maligayang pag-uwi. Sa wakas, nakabalik ka na. Maraming nangyari habang wala ka. Nasaan siya? Si Miss Reed po ba ang ibig niyong sabihin? Sinabi niyang pagod siya at pumunta na sa kanyang kwarto. Parehong buhok, parehong pabango. Kung magdadamit ako tulad ni Layla, si G. Zeller, hindi ito mapapansin. Kung makikipagtalik ako sa kanya, magiging akin siya. G. Zeller, may balita akong iuulat. Ang mga regalo ni Gang Reed na ipinadeliver sa akin. Naipadala ko na ang mga ito sa kasalan. Ang mga regalo? Oo, ito yung mga regalo sa kasalan mula kay Genging. Reed, para sa kapatid niya. Ngayong gabi, ang kasal ng kapatid niya. G. Zeller, gumastos ng milyon-milyon si Gian G. Reed sa mga regalo. Ang gastadora niya talaga. Hindi mo dapat siyang palayawin ng ganyan. Pwedeng gumastos siya ng gusto niya. Huwag mong iulat sa akin ang mga bagay na ito. Tandaan mo, siya ang magiging asawa ko, at palalayasin ko siya. G. Zeller, tungkol sa board. Hindi mo ba nakikita? Gusto makipagkita ni G. Zeller kay Guy Enjing. Read ngayon. Nahuhumaling si G. Zeller. G. Zeller, ikaw ba yan? Ikaw ang gumising sa akin. Kakaiba, anong nangyayari? Bakit hindi siya nagsasalita? Hindi bale. Kung makukuha ko si Liam, makukuha ko rin si Miles. Wala akong hindi kayang harapin. G. Zeller, na-miss kita. Bakit hindi ka nagsasalita?
Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Ki, Zella? Hindi ikaw ang hinahanap ko, di ba? Ginoong Zeller, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ginoong Zeller, galit ka ba dahil hindi ako sumundo sa iyo? Narito na ako ngayon. Ang sakit! Ginoong Zeller. May mali ba akong nasabi? Huwag kang umalis. Ang liwanag. Ginoong Zeller, bakit mo binuksan ang ilaw? Hindi pa ako ganap na gising. Nakakasilaw. Pakipatay. Pakiusap. Fabian, Ginoong Zeller, anong nangyayari? ito ba ang taong hinanap mo? Oo, sinunod ko ang utos mo at dinala pabalik si GNG. Reed, siya dapat ang may-ari ng kwintas na hinahanap mo. Sigurado ka? Oo, diningnan ko ang kanyang ID. Siya nga si GNG. Reed, Ginoong Zeller, hindi mo ba balak na iwanan siya? Ano? Ang amo? Aray! Ginoong Zeller, bakit mo ako sinasaktan? Ay! Matalino, gumamit ka ng peluka. Alam mong si Fabian ay mali ang nahanap. Ginoong Zeller, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kahit na may peluka ka at pabango, wala kang kahit katiting na pagkakatulad sa kanya. Aray! Masakit, Ginoong Zeller. Hindi sa'yo ang singsing na ito. Saan mo ito ninakaw? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ang singsing ay akin. Hindi ko hahayaang makuha ito ni Layla. Pagkatapos ng gabing ito, wala na siyang pagkakataong maging asawa niya. Halika. Ilabas siya. Opo. Tingnan mo ang numerong ito. Siya? Sandali, Ginoong Zeller. Alam ko kung sino ang hinahanap mo. Naalala ko na, ang taong nag-deliver ng singsing ay Ging. Layla, ang kapatid ni Ging. Lana, Ging. Layla, ang taong hinahanap mo. Sigurado ka ba ngayon? Pero noong nag-deliver ako ng mga gifts, magpapakasal siya. Ngayon, isinasaalang-alang ang oras. Baka. Pumunta ka sa kasal ngayon. Ginoong Zeller, pakinggan mo ako. Ako ang taong hinahanap mo. Ginoong Zeller. Miles, bumalik ka! Huwag mong habulin si Layla. Miles! Bakit ka nakaupo dito? Sinong nagpalaya sa'yo? Maaari ngang halikan ng groom ang bride ngayon. Ginoong Ford, ako talaga. Ako'y tutol. Tutol ako. Si Ginoong Zeller yan. Nako, unang beses ko, makita siya ng personal. Layla. Halika rito. Anong nangyayari? Akala ko narito si Ginoong Zeller para suportahan ang kasal. Mukhang narito siya para sirain ito. Nagkasala ba si Layla kay Ginoong Zeller? Halika rito. Kailangan kitang kausapin. Ginoong Zeller, si Layla ay aking nobya. Kausapin mo na lang ako sa halip. Kung hindi ka lalapit, kukunin na lang kita. Hindi ba't ipinangako mo mananatili ka sa akin? Bakit siya ang pakakasalan mo? Ano, manatili sa kanya? Hindi ba't si Layla ang hipag ni Ginoong Zeller? May iba pa ba silang relasyon? Inay, anong nangyari? Inay, manatili ka sa akin. Tumawag ng ambulansya. Bilis! Lola, Nanay, gising ka. Anong pakiramdam mo? Anong nangyari sa akin? Nagkaroon ka ng heart attack. Buti na lang. Sabi ng doktor, okay ka na. Stress lang siguro ako sa pag-aalala sa pamilya. Pahinga lang ang kailangan ko. Layla,
Lumapit ka. Leila, nagkamali ako. Nanaginip ako ng lolo mo. Marami siyang sinabi. Na-realize ko na nagkamali ako sa'yo sa mga nakaraang taon. Nanay, Alam ko na hindi ako naging patas sa'yo. Leila, pasensya na. Babawi ako sa'yo. Leila, pwede ba magpalipas ka ng gabi sa akin? Gusto ko makita ka pa. Sige, Lola. Magpapatuloy ako. Nasasaktan mo ako, Lola. Halo? Lana, huwag kang umiyak. Anong nangyari? Ano? Nagdulot ng problema si Leila sa inyo ni Mr. Zeller? Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagan silang magkatuluyan. Hahayaan ba niyang sirain ang Lana? Hindi ko papayagan. Laila. Kailangan kitang kausapin. Kunin mo ang gusto mo. Wala akong sasabihin sa'yo. Ginoong Ford, pasensya na po sa gulo noong kasal. Okay lang. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi. Bayaw ko lang si Ginoong Zeller. Nandito siya bilang kinatawan ng kapatid ko. Sinong nagsabing bayaw kita? Ginoong Zeller, bitawan mo. Pasensya na, akin na siya ngayon. Kailangan ko siyang kausapin ng kami lang. Ano? Tama na. Hindi ako sa iyo. Miles, kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Kailangan kong alagaan ang lola ko. Hindi mo pa nasagot ang tanong ko. Hindi ba pinangako mong manatili sa akin? Bakit pa kasal sa kanya? Tinatanong mo ako ng iyon. Ikaw ang... Kalimutan mo, lahat ay nasa nakaraan. Wala akong pakialam. Ito ba ay tungkol sa Lana? Hindi. Lana ay sa iyo. Hindi dapat ako nakipag-ugnayan sa iyo. Simula noong Lana kasama ko, hindi ko pa siya kilala. Lumabas. Mr. Green? Miss Leila, patawarin mo ako. Lahat ay kasalanan ko. Ginoong Green, tumayo ka. Hindi. Hindi ako makabangon. Ako ang may kasalanan sa hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong humingi ng tawad. Ginoong Green, tumayo ka at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi. Miles, hindi ba sa tingin mo sobra na ito? Naglalaro ka sa damdamin ng mga tao at ipinapatawad mo ang iyong katulong. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba totoo? Naglaro ka sa damdamin ko. Tinanggap ko na at pinalampas na. Asto, nagbigay na ako ng ganito kalaki. Bakit mo pa ginagawa ito? Sa tingin mo ba tama na maglaro sa emosyon ng isang tao? Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala kang pakialam. Dadalhin kita sa doktor. Doktor, ano ang diagnosis? Kumusta ang aking asawa? Miles, kailan ako naging iyong? Magandang balita, siya ay isa na siyang buwang buntis. Maligayang bati. Buntis?
Dr. Finch, anong nangyayari sa kanya? May sakit ba siya? Dr. Finch, magsalita ka. Ikaw ang doktor ng pamilya namin sa loob ng mahabang panahon. Alam mo, kaya kong harapin kahit anong balita. Ginoong Zeller Sr. Siya ay hindi may sakit. Siyang buntis. Ano? Buntis siya? Oh, Paano ito nangyari? Ako? Ay, buntis? dobleng tiningnan para makasigurado. Hindi ko mapapasaya ka ng walang dahilan. Hindi lang siya buntis, kundi kambal ang dinadala. Ay naku. Nakikita mo ba ang dalawang embryo? Kambal ito. Base sa ulat, siya ay 2 buwan ng buntis. 2 buwan? Ay, hindi. Anak ito ni Liam. Ginoong Zeller Sr., sa totoo lang, ako, Binibini, narinig mo ba yon? 2 buwan ka ng buntis at kambal ito. Ikaw ay isang bayani para sa pamilyang Zeller. ano? Walang pananagutan si Miles na ikaw ay nabuntis at iniwan. Talagang walang pananagutan. Kaya siya nagkamalang ang sanggol na dinadala ko ay kay Miles. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko siya pababayaan na iwanan ka. Oh, tama. Ikaw ay dapat tumigil sa pagtawag sa akin na Ginoong Zeller Sr. Tawagin mo akong Lolo tulad ni Miles. Laila. Sasunduin kita bukas para magparehistro ng kasal. Hindi na kailangan. Makakahanap ako ng ama para sa aking anak. Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Oh, Ikaw. Layla, paano mo nagawa? Sino ang ama? ang ama ay, Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. tatay, akin ang sanggol. Wala itong kinalaman sa iba. Huwag mo na pong itanong. Paano naman pwedeng hindi mahalaga? Isang babaeng nagdadalang tao bago ikasal. Ano ang iisipin ng mga tao? Sino ang ama? Sabihin mo ngayon. Hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa rin siya? Sige, kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Pero hindi pwedeng manatili ang batang ito. Ano? Tara na, habang maaga pa, ipalaglag natin ang bata. Halika na. Tatay, hindi ako pupunta. Kaya kong buhayin ang sanggol mag-isa. Hindi ako magpapa-abortion. Hindi ko hahayaang sirain mo ang sarili mo. Baka sisihin mo ako ngayon dahil sa pagiging malupit ko. Pero masisihin mo ako dahil sa hindi ko pagkilos kung magkakaroon ka ng sanggol sa huli. Tara na, Tatay, hindi ako pupunta. pumunta ka. Kailangan. Hindi ako pupunta. Mr. Reed, ano ang ginagawa mo? Mr. Ford, bakit ka nandito? Kahapon ang kasal, pero hindi pa opisyal ang pag-aasawa. Dadalhin ko si Layla para magparehistro ng kasal namin. Parehistro? Ah, oo. Tatay, nagplano ako ni Sean na magparehistro ng kasal namin ngayon. Mr. Reed, kung wala nang iba, aalis na kami ngayon. Kaya ang sanggol na dinadala ni Layla ay kay Sean? Ayos yan. Pasensya na. Ginamit kita kanina. Sa totoo lang, hindi lang yun kanina. Ginamit din kita noong kasal kagabi. Ayokong pakasalan si Liam, kaya sinabi ko lang ng basta ang pangalan mo. Hindi ko talaga inasahan na nandoon ka rin. Ang liit ng mundo. Pasensya na sa abala. Paano kung hindi ako naaabala? Ano? Ang ibig kong sabihin, masaya akong magamit mo ako. Layla, pakasal na tayo. Hindi ako pwedeng maging kasama mo. Dahil ba kay Mr. Zeller? Narinig ko siyang tumawag sa iyo na Mrs. Zeller kagabi. Hindi. Wala akong kinalaman sa kanya. Kung ganon, ituloy na natin ang kasal. Bakit? Tamang edad na ako para magpakasal at ikaw naman ay tamang partner. Mali ang pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, hindi ako angkop na partner para sa kasal. Buntis ako. Ang paya. Talaga? Ayos yan. Para pagkatapos nating ikasal, tatay na agad ako. Paano mo naiisip na magbiro tungkol sa ganitong bagay? Seryoso ako. Layla, sinabi ko na, magpakasal na tayo.
Ituturing ko ang sanggol na dinadala mo bilang akin at aalagaan ko ito ng buong puso. Kaya, maari mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Baka wala kang ganoong pagkakataon. Salamat sa kabutihang loob mo, pero ako ang bahala sa asawa at anak ko. Bitawan mo ako. Mabuti ka. Hintayin mong mamatay ako, saka ka maghanap ng iba. Malas ka. Pasok ka sa kotse. Namatay ang lolo mo dahil sa'yo. Ngayon ang nanay mo. Sino pa ang gusto mong masaktan? Umalis ka sa probinsya. Lola, huwag mo akong paalisin. Hindi ako malas. Sean, tulungan mo ako. Sean! Dalhin mo na siya sa probinsya. Hindi na siya pwedeng bumalik. Mr. Ford, nagtanong-tanong ako. Nadala na si Miss Reed at hindi na babalik. Sean, ang tagal mo sa ibang bansa, kaya baka hindi mo alam. Magkakasal na ang pinsan mo. Naalala ko, yung babae, kalaro mo nung bata pa kayo. Pupunta siya mamaya. Ganon ba? Mr. Ford Sr., nandito na ako. Ito si... Hindi ka na niya naaalala? Sean, mukhang nawala mo siya. Miles, bitawan mo ako. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ako pipirma sa marriage certificate. Paalisin mo ako sa kotse. Hindi naman nagmamadali sa registration. May appointment tayo para sa prenatal check-up. Ngayon ang unang check-up. Mrs. Zeller, nakalimutan mo ba? Abala ko sa pagpapaliwanag kina tatay at Sean, kaya nakalimutan ko. Huwag kang mag-inala, mahina ang memorya mo, pero nandito naman ako. Hindi mo na kailangang maghanap pa. Talagang kulang ka sa nutrisyon, kulang ka sa folic acid, mababa ang calcium, at mababa ang blood sugar. Layla, kung hindi kita hinila sa ospital para magpa-check up ngayon, nakalimutan mo na ba na buntis ka na ngayon? Hindi ko. Ayos lang. Mula ngayon, ipapaalala ko sa iyo ang mga bagay na ito. Kukuha ako ng pinakamagaling na nutritionist at chef para sa pagkain mo. Araw-araw ko ring ipapaalala sa iyo kung anong supplements ang iinumin, aalagaan kita, at ang sanggol na dinadala mo. Miles. Ikaw. Sabi ko na sa iyo. Ayoko na umaapak sa mga babae, nangako ako sa iyo, kaya tutuparin ko ito hanggang dulo. Lana, baka isipin mong nag-overreact ako. Pero ikaw ay nagdadalang tao ng kambal. Ang masusing check-up sa ospital ang makakapagpapanatag sa akin. Naiintindihan ko. Tama ka. Sige, tara na. Bakit hindi na lang tayo magsimula ulit? Miles, sino ba ang babaeng ito? Bakit nasa kanya ang singsing mo sa kanyang daliri? Ang pangalan niya ay Layla Reed, asawa ko siya. At ang magiging apo mo sa tuhod. Siyempre, ang singsing ko ay dapat nasa kanyang daliri. Ano? Ano bang sinasabi mo? Paano mo masasabi ang ganyan sa harap ni Lana? Lolo, ikaw ang nalilito. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Lolo, Anong lakas ng loob mong sabihing wala kang kinalaman kay Lana? Bakit mo siya dinala dito kung wala kang kinalaman sa kanya? Miles, sinasabi ko sa iyo, siya ngayon ay... wag po. Ayokong maging pabigat sa inyo at kay Ginoong Zeller. Okay lang sa akin na ako'y mapagbintangan. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Lana, paano mo masasabi na ikaw ay pabigat? Ginoong Zeller, talagang okay lang sa akin na mapagbintangan. Kung malaman ni Ginoong Zeller ang tungkol sa pagbubuntis, hindi ko na mapapanatili ang kasinungalingan. Miles, bumalik ka rito. Binibigyan mo ako ng atake sa puso. Layla, para sa pagbubuntis ko, maaari bang ibalik mo sa akin si Ginoong Zeller? Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Oo, Layla. Para sa mga anak ni Mr. Zeller, pabayaan mo na siya sa akin. Alam kong nagkamali na ako noon, pero ngayon, wala na talaga akong ibang choice. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang ultrasound na ito. Ang liliit ng mga anak ko. Ang hina-hina nila.
Ayokong isilang sila ng walang ama. Paano nangyari yon? Kung hindi ako buntis, hindi ako magmamakaawa sa iyo ng ganito. Leila, kambal ang dinadala ko. Sabi ng doktor na pwedeng magkaproblema kung ipapa-abort ko ang mga sanggol ngayon. Gusto mo bang makitang mamatay ako sa operating table tulad ni Mama? Huwag mong kalimutan, kung hindi mo pinilit na lumabas noong araw na yon, hindi magkakaroon ng aksidente si Mama. Dahil sa'yo, hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ina. Ate ka nga, hindi mo ba maibibigay si Mr. Zeller sa akin? Dahil nauna naman akong nakilala siya? Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Wala akong kinalaman kay Miles. Hindi ako makikialam sa relasyon ninyo. Sige, Lolo, wala nang ibang tao dito. Huwag ka nang magpanggap. Huwag kang magpanggap. Ikaw, bata? Kung hindi ako nagpanggap na nahihilo, talagang iiwan mo ako sa labas? Miles, naiintindihan mo ba kung bakit ginagawa ko ito? Nililinis ko ang kalat mo. Mas importante ba ang isang outsider kaysa sa Lana at ako? Lolo, hayaan mo akong itama ka sa huling pagkakataon. Hindi outsider ang Layla. Tungkol sa tinatawag mong Lana, siya ang tunay na outsider. Outsider ang Lana? Paano mo masasabi ang ganoong walang pusong bagay? Malaki ang naitulong niya sa pamilya natin. Kalimutan mo na. Hindi mo pakikinggan ang anumang sasabi ko ngayon. Mananatili ako sa sinabi ko. Ang Lana lang ang aking asawa. Hindi ko tatanggapin ang ibang babae. Gagawin ko ang gusto mo at bibigyan siya ng kasal. Miles, seryoso ka? Oo, seryoso ako. Bibigyan ko kayong dalawa ng malaking kasal. Dahil gusto mo ang Lana, panatilihin mo siya para sa sarili mo at pakasal sa kanya. Miles, bumalik ka rito. Binibigyan mo ako ng sakit sa puso. Ginoong Zeller, kamusta ang lolo? Kasalanan ko, dahil hindi ko siya napigilan. Nasaan ang Layla? May gagawin daw siya at umalis. Hindi ko siya napigilan. Miles, hindi magbabago ang lahat kahit hindi mo ako pansinin. Iniisip ni Ginoong Zeller Sr. na ang mga sanggol sa tiyan ko ay sa iyo dahil hindi sila maipapanganak. Leila, bibigyan kita ng malaking regalo. Kung ikaw ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol sa tiyan ko, hindi mo na makakasal sa Miles. Lola? Buong araw kitang hindi nakita. Sa wakas, nagpakita ka rin dito, ha? Lola, nagluto ako ng sopas na manok. Ako ang nagbantay sa kalan at dinala ko kaagad pagkaluto. Kainin mo habang mainit. Ma, sabi ko sa'yo, guni-guni mo lang yon. Paano naman ayaw ni Layla na alagaan ka? Tingnan mo, napakamaalalahanin niya. Ipinadala niya rito ang sopas pagkatapos niyang magparehistro ng kasal kay Sean. Ano? Opisyal ng mag-asawa sina Layla at Sean? Oh, Tay, Lola, sa totoo lang, Mabuti naman at opisyal na. Napakaganda naman yan. Layla, sabi ko sa'yo, dapat matagal ka nang nagpakasal. Kita mo, kapag sumunod ka at nagpakabait, magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya natin. Oo, basta maipapakasal lang natin ang malas na yan. Layla, mapapasala na si G. Zeller. Tay, Lola, sa totoo lang, lumabas ako kasama si Sean para pag-usapan ang pagtatapos ng. Hindi kami nagparehistro ng kasal. Kakanselahin namin ito. ano? Hindi kayo nagparehistro ng kasal? Lola, Ma, anong ginagawa mo? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Nagsisinungaling lang ako sa kanya. Kung hindi ko yon sinabi, hindi siya mananatili sa tabi ko at hindi makikipag-agawan sa kapatid niya para sa isang lalaki. Lola, nagsisinungaling ka ba sa akin noon? Oo, sinabi ko yon para mapigilan ka. Walang hiya kang malas. Ayaw mo lang makita ang kapatid mong masaya. Kung hindi mo pakakasalan si Sean, sino ang pakakasalan mo? Plano mo bang agawin si G. Zeller kay Lana? Walang hiya kang hayop ka. Sige, Stella? Tingnan ko. Mr. Zeller, wala siyang hiya. Alam na alam niyang gusto ka ni Lana, pero ginayuma ka pa rin niya. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ni minsan, hindi ko narinig ang pangalang Lana Reid. Kayong mga tao ang naloloko. Ang sanggol sa tiyan ni Layla. Kay Mr. Zeller ba?
Ito ang gamot na ointment na nireseta ng doktor. Kailangan mong ipahid ito ng tama sa oras. C. Kailangan mong ipahid ang ointment na ito 2 beses sa isang araw. Pupunta ako bukas ng umaga para tulungan ka. Miles, nag-aalala ka ba talaga sa akin? O niloloko mo na naman ako? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit buntis sila na sa mga anak mo? Hindi na bale. Aalis na ako. Dito ka na magpahinga ngayong gabi. Na-discharge na ang lola mo. Gusto mo bang puntahan siya? Ayaw ko. C. Good night. Miles, dapat ba akong maniwala sa iyo? Mrs. Zeller, may mahalagang pagpupulong si Ginoong Zeller at babalik siya agad. Bakit hindi ka magpahinga sandali? Okay lang. Gusto ko umuwi. Mrs. Zeller, kailangan mo pa ako para ihatid ka sa bahay. Mrs. Zeller, kung galit ka sa Mr. Zeller dahil sa Miss Lana, nasisisi mo siya ng mali. Mr. Zeller, hindi ako pinilit para humingi ng pasensya sa'yo. Kasalanan ko na nagkamali ako sa pagkakakilala sa'yo. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Nagkamali sa pagkakakilala sa akin. Oo, masyado akong nagkamali nang kunin ko ang necklace. Layla, hindi ko inakala na wala kang hiya. Nag-alok ka pa sa Miles. Lana, bakit mo? May lakas ka pa ng loob magtanong? Malinaw mong sinabi na iiwan mo siya. Pero ngayon sumunod ka sa kanya dito. Mali ka. Nagkataon lang na nakita ko si Miles kagabi. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi mo gustong siya lokohin, bakit ka nakatira sa bahay niya? Layla, ikaw ay isang walang hiya na babae. Lana, huwag kang magpakalayo. Naipaliwanag ko na. Isang gabi lang ako tumira. Ay, ano ginagawa mo? Layla, bitawan mo ako. Nasasaktan ng mga anak ko. Ano sinasabi mo? Kailan ko nasaktan ka? Layla, bitawan mo ako. Huwag mo akong itulak. Mga anak ko. Miss Lana, dadala ka namin sa ospital. Huwag siyang paalisin. Sabihin mo sa Mr. Zeller Sr. na pinatay niya ang mga anak ko. Mga anak ko, kawawang mga anak ko. Nawala na sila bago pa man sila ipinanganak. Sila ay aking anak na lalaki at babae. Layla, bakit napakalupit mo? Bakit mo idinamay ang problema ng mga matatanda sa mga bata? Isinuko ko na nga si Miles sa kanya. Ano pa bang kailangan kong gawin para tigilan na niya ako? Lana, hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Wala kang ginawang mali. Ang may kasalanan ay iyong babaeng nagngangalang Layla. Ginoong Zeller Sr. Huwag kang mag-alala. Kahit na gusto pa ni Miles na ipagtanggol ang babaeng iyon, sisiguraduhin kong magbabayad siya sa kanyang ginawa. Eto, dalhin mo rito ang babaeng pumatay sa aking mga apo sa tuhod dito. Ang tiyan ko. Layla, paano ka naging napakalupit? Pinatay mo ang aking mga anak at hindi ka man lang magsusorry. Kapatid kita. Lana, ikaw ang gumagawa ng eksenang ito. Ikaw mismo ang nahulog sa hagdan at sinisisi mo ako. Ano ang sinabi mo? Sinisisi kita? Tingnan mo siya. Pinatay niya ang mga apo mo nang walang anumang pagsisisi. Nawala na ang mga anak ko. Ayaw ko na ring mabuhay. Lana, huwag kang gagawa ng kalokohan. Bata ka pa. Tiyak na makakamit mo ang hustisyang nararapat sa iyo. Layla, binigyan kita ng pagkakataong magsisi. Dahil hindi mo ito pinahalagahan at walang ipinakitang pagsisisi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Papaluhurin mo siya at humingi ng tawad kay Lana. Hindi ako. Hindi ko siya itinulak. Talagang hindi ko siya itinulak. Siya mismo ang nahulog. Layla, pinatay mo ang mga anak ko. Pinapatawad kita. Humihingi lang ako ng paumanhin. Bakit ka nagsisinungaling pa rin? Matigas pa rin ang ulo mo? Papaluhurin mo siya at humingi ng tawad. Kahit na ang mga sanggol sa tiyan ko ay hindi kay Ginoong Zeller. Ano naman? Ngayong wala na sila. Walang ebidensya. Hindi mo na malilinis ang pangalan mo sa pagkasira sa mga tagapagmana ng mga Zeller. Mula ngayon, hindi ka na makakapagpaligsahan sa akin para kay Ginoong Zeller. Matigas pa rin ang ulo mo? Hindi ko talaga siya itinulak. Itinatatwa mo pa rin. Dalhin mo siya rito.
Lumuhod ka at humingi ng tawad. Teka, ano yang dugo? Mahal ko. Ano? Buntis ka? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Tumawag ng doktor. Bilisan mo. Paano naging buntis si Layla? Anak ba niya ang dinadala ni Ginoong Zeller? Laila. Lolo, ano ang ginawa mo sa kanya? Miles, ano ba yan sa'yo? Muntik nang mawalan ng sanggol si Lana dahil sa babaeng ito. Pinapaluhod ko lang siya at pinatawad kay Lana. Mali ba yon? Pinilit mo siyang lumuhod dahil sa sanggol ni Lana? Tama. Si Lana ang nagdadala ng mga anak mo, ng mga apo ko. Nararapat lang na hingan ko siya ng paumanhin. Ginoong Zeller Sr., hindi yon ang nangyari. Nakita ko mismo. Si Lana mismo ang nahulog sa hagdan. Wala itong kinalaman kay Ginang Zeller. Tumigil ka sa pagsisinungaling para takpan ang babaeng ito. Miles, tumigil ka diyan. Anong klaseng ugali ito? Muntik nang maagasan si Lana dahil sa babaeng ito. At gusto mo pa siyang ilayo? Makinig kang mabuti. Kung lalabas ka sa pintuang yan, hindi ka na apo ko. Miles, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Huwag mong pagsisihan ang desisyon mo mamaya. Lolo, sa tingin ko, ikaw ang magsisisi. Anong pinagsasabi mo? Wala akong naging ibang babae maliban kay Layla. Tungkol naman sa mga sanggol sa tiyan niya, dapat mong alamin kung kanino talaga iyon. Ano? Akin ang dinadala ni Layla. Muntik mo nang patayin ang iyong sariling apo sa tuhod. Unti ko bang patayin ang sarili kong apo sa tuhod? Ano bang nangyayari? Hindi ko ginawa. Ang tagal na ni Layla sa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Miles, hindi mo na ako kinakausap mula pa noong nangyari iyon. Seryoso ka bang balak mo na hindi na kailanman kakausapin ang lolo mo? Lolo, alam mo ba kung anong klaseng tao si Layla? Nawalan siya ng ina noong napakabata pa niya. Sa edad na kailangan niya ng pamilya ng higit sa lahat, siya ay pinabayaan at ipinadala sa probinsya. Dahil lang sa sinabi ng isang manghuhula, lumaki si Layla ng mag-isa, pero hindi siya kailanman nagalit sa mundo. Palagi siyang mabait at mahinahon sa puso. Itong batang ito, na mukhang mahina at madaling apihin, ay may mas matibay na dignidad kaysa sino man. Pinilit mo siya na lumuhod sa taong pinakaayaw niya at humingi ng tawad. May ideya ka ba kung gaano siya nasaktan noon? Lolo, mabuti pang magdasal ka na maayos sina Layla at ang sanggol. Kung hindi, mawawalan ka ng higit pa sa isang apo sa tuhod at isang manugang. Doktor, kumusta ang operasyon? Doktor, kumusta ang asawa ko? Doktor, bakit ka umuungal-ngal? Nabigo ba ang operasyon? May nangyari ba sa kanila? Hindi. Huwag kang magkamali. Matigas lang ang leeg ko. Kumusta ang operasyon? Kumusta ang nanay? At ang sanggol? Maasahan mo, matagumpay ang operasyon. Mabuti ang kalagayan ng nanay at ng sanggol. Ang nanay ay madyay gising sa ilang sandali. Ayos yan. Layla. Hindi kita hahayaang masaktan muli. Layla. Sanggol? Nasaan ang sanggol ko? Ayos lang ang lahat. Ayos lang ang baby. Huwag kang mag-alala. Ang galing naman, baby ko. Ayos lang ang baby ko. Pasensya na. Hindi ko dapat iniwan kang mag-isa. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinubukang pumasok sa mundo mo. Anong sinasabi mo? Magkaiba ang mundo natin. May Lana ka. Hindi ako tinanggap ng lolo mo. Hindi lang talaga tayo bagay. Miles, paano kung dito na lang natin tapusin ito? Hindi natin ito pwedeng gawin. Walang katapusan tayo. Pasok siya. Bitawan mo ako.
Anong nangyayari dito? Layla, pakiusap sabihin mo kay Mr. Zeller na pakawalan ako. Ako ang kapatid mo. Sarili mong kapatid. Napakalandi. Nagpapanggap ka pa ring biktima. Hoy, Layla! Dahil sa relasyon ng ating mga pamilya, pwedeng pakawalan mo na lang ako? Kasalanan niya ang lahat. Plano niya ito. Dadalhin niya ang mga anak ko tapos ang lakas ng loob niyang isangkot si Mr. Zeller. Walang hiya siya. Sinasabi mong ang mga sanggol sa tiyan niya ay sa iyo? Tama. Itong putang ito ay handang isakripisyo ang ating mga anak para umangat sa lipunan. Ni hindi nga niya kilala si Mr. Zeller 2 buwan ang nakalipas. Natakot siyang mabuko ang kasinungalingan niya, kaya nagpakasadlak siya sa hagdanan. Ako lang ang nakatulog sa kanya. At ngayon, isinasangkot ka niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko isinangkot si Layla. Nadulas ako. Lana, tumigil ka sa pagsisinungaling. May mga CCTV sa villa. Lahat ng ginawa mo noong araw na iyon ay naitala. Ang video ay na-upload na online. Nakita na ng buong internet ang ginawa mo noong araw na iyon. Ang reputasyon mo ay lubusan ng nasira. Layla, kapatid kita. Kailangan mo akong tulungan. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ikaw ang bahala. Gusto mo bang pagbigyan sila ng leksyon? Hindi na. Ayaw ko nang makita siya. Magpapanggap na lang ako na hindi ako nagkaroon. Ng kapatid. Dalhin niyo sila. Siguraduhin hindi na sila muling lilitaw sa harapan ni Mrs. Zeller. Huwag kang magmagaling. Wala kang pinagkaiba sa akin. Mr. Zeller, hindi mo alam, di ba? Sinira siya ng matabat matandang si Mr. Zimmer. Ano? Sa gabi bago ang kanyang kasunduan kay Liam, kinuha ang kanyang pagkadalaga ni Ginoong Zimmer sa kwarto 222 sa Seasons Hotel. Ano ba ang maganda sa babaeng ito na patuloy mong ipinagtatanggol? Layla, bakit wala kang sinasabi? Nakokonsensya ka ba? Mahal, ilan na ba ang sinabihan mo na matanda na ako? Wala. Kahit hindi ka masaya na ang asawa mo ay 5 taong mas matanda sa'yo, huli na ang lahat. Tigilan mo. Ginoong Zeller, binigyan ka ba niya ng gayuma o ano? Bakit mo pa rin siya ipinagtatanggol? Asawa ko siya. Inaasahan mo bang ang ipagtanggol ko ay isang dayuhan na tulad mo, tungkol sa matandang binanggit mo, sa kasamaang palad? Ako iyon. Ganun pala. Talunan na ako mula pa sa simula. Kaya pala iyon ang nangyari. Si Fabian ay nakakuha ng maling tao dahil sa kuwintas na ito. Wah. Sa totoo lang, ibinigay sa akin ng tatay ko itong kuwintas. Ito ay hugis bituin. Ang kwintas ni Lana ay iba. Binigyan siya ni Dad ng kwintas na hugis snowflake. At ang biyenan ko ang nagbigay sa'yo. Ng kuwintas na hugis bituin sa halip. Anong biyenan? Huwag mong sabihin iyan. Hindi. Kailangan kong pasalamatan siya. Dahil dinala ka, aking munting bituin, sa buhay ko. Ang tagal na ni Miles sa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ano na ang nangyayari kay Layla? Kayong dalawa ba ay magpakailanman ditong tatayo? Bilisan nyo at papasukin nyo ako para makita ang aking manugang na babae. Paumanhin po, Ginoong Zeller Sr. Inutos po ni Ginoong Zeller na walang makakaistorbo sa kanya at kay Ginang Zeller. Ginoong Zeller Sr., muntik na po ninyong ikunan si Ginang Zeller. Ngayon na ang panahon para ipakita ninyong talagang nagsisisi kayo. Kung basta-basta kayong papasok, paano kung maalala ni Ginang Zeller ang masasamang alaala? Hindi. Huwag ninyong pabayaang isipin niya ang masasamang alaala. Tama ka. Kailangan kong gawin ang lahat ng makakaya ko para ipakita kay Layla na tapat ako sa pag-aayos. Tara na. Gusto kong ibigay sa kanya isang malaking sorpresa. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kailanman nagsalita si Mrs. Zeller tungkol kay Mr. Zeller Sr. Kaya nga ako ang punong katulong at ikaw ay hindi. Zach, marami ka pang dapat matutunan. Lola, kailangan mong tulungan ako. Naipon ko ang maraming singil sa aking mga card at nagkaroon ng maraming utang. Hindi ako tutulungan ng mga Zeller na bayaran ito. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Oh, Lana, huwag kang umiyak. Utang lang iyan. Ako ang bahala dyan. Nanay, hindi mo dapat ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanya ng masyado. Ano ang alam mo? Si Lana ay may buhay na itinakda para sa kayamanan at tagumpay. Siya ay aakyat sa mga dakilang taas. Ang malas na iyon, si Layla, hindi mababago ang kanyang kapalaran kahit na siya ay magpakasal kay Mr. Zeller. Baka nila siyang paalisin anumang oras ngayon. Lana, magkano ang utang mo?
Ako ang magbabayad. Hindi naman kalakihan, 1.2 billion lang. 1.2 billion? Nababaliw ka ba? Ganoon kalaki ang utang mo? Lola, si Layla ang dapat sisihin. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na kasama niya si G. Zeller, hindi sana ako nagpakitang gilas sa pagbili ng mamahaling mga painting at alahas. Tama si Lana. Ang malas na yan ang sanhi ng walang katapusang problema. Sinabi ko na yan dati. Habang nandito si Layla, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa bahay na ito. Kayong mga tao, hindi kayo kapanipaniwala. Kahit ngayon, si Layla pa rin ang sinisisi ninyo. G. N. Reed, Sr. G. Reed, nandito na si G. Zeller, Sr. Ke, Zeller Sr., ito ang mga regalo para sa kasal, para kay Layla. Mga regalo? Para sa kasal? Mga magiging biyenan ko, salamat sa pagpapalaki sa napakagandang anak na si Layla. Dinala ko rito ang mga regalong ito para sa pamilya Reed, sa ngalan ni Miles. Lola, dahil nakatanggap tayo ng ganito kagandang mga regalo, ibig sabihin ba ay mababayaran ko na ang mga utang ko? Mga magiging biyenan ko, malaya kayong gamitin ang mga regalong ito ayon sa gusto ninyo. Gayunpaman, nang pumasok ako, narinig ko na may tumawag sa aking magiging apo na babae na malas. Hayaan ninyong linawin ko. Kapag nalaman kong may gumamit ng mga regalong ito nang hindi tama, agad kong ipa-freeze ang mga ito at ipawawalang bisa. Ano? Lola, paano na ang mga utang ko? Kailangan mo akong tulungan. Bakit hindi ninyo na lang ibenta ang bahay o gamitin ang pension mo para bayaran ang mga utang ko? Lola? Lola, kailangan mo akong tulungan. Ginoong Ford, anong ginagawa mo rito? Naghihintay ako sa iyo. Naghihintay sa akin. Pagkatapos nating magkita sa cafe, marami akong naisip. Ayokong mabuhay na may pagsisisi. Kahit na tinanggihan mo na ako ng harapan, gusto ko pa ring tanungin ulit kita. Layla, pakakasalan mo ba ako? Pero, Naiintindihan ko. Alam kong hindi mo ako gusto ngayon, pero gusto ko talagang sabihin ito sa'yo. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, kahit na para lang bigyan ng legal na pagkakakilanlan ang iyong sanggol, handang-handang tumulong ng walang kondisyon. bakit mo nasabi ang ganoong bagay? Narinig ko na ang kapatid mo at lola mo ay nagkaroon ng problema dahil sa pressure mula sa mga Zeller. Nag-aalala ako na si Ginoong Zeller ay hindi mananagot para sa'yo. Ginoong Ford, nagkakamali ka. Maayos lang ang lahat sa amin ni Miles. Layla, naaalala mo ba ang iyong pagkabata? Pagkabata, Hindi na, Bale. Hindi na importante. Sa totoo lang, alam ko na ang sagot bago pa ako pumunta rito. Layla, nais ko ang iyong kaligayahan. Sean, Ginang Zeller, hanggang kailan ka pa titigil sa pinto at titingin sa ex mo? mahal. Oo nga pala. Nakalimutan mo ang singsing mo. Nagseselos ka ba? Kaya wag mo na akong iwan sa hinaharap.